Ano lang yan? 1 hour 20 minutes. Okay. Okay. Okay, so mabilis na to. Welcome guys, good evening, good morning, and good afternoon. Depende kung saan ka sa mundo. To another session of bago to. Oo, this is a new platform, a new experimental content that we are trying to portray here. Kasi sayang naman, nagiinuman kami sa may camera, di ba? So might as well, di ba? So kayo, pag nagiinuman ba kayo, ano bang mga pinag-uusapan ninyo? Random stuff, di ba? Ano muna ininom nyo? Anak ni James. Ay, tayo ba? Sila? Sila. Sila eh. Kung gusto ko nila. Tayo, anak ni James. Pulutan nyo ba? Parehas ang pulutan namin. Oo, crispy tapats. Sponsor yan, Diba? ni Pag Hartin. nagiinuman kayo, you talk about the random stuff, diba? So, ngayon gagawin natin gano'n. Pero hindi tayo random. Teka, introduce muna. Max. Doon ka tumingin naman. Si Max, may-ari ng Devil City, 4 na patay. Sige, hello. Paulo. Wigo! Wigol. Dito nga! Wigol. Martin. Martin ba yan? Di pa yan Martin. Mamaya pa yung Martin. Parang di naman tayo lumayo-layo ng mga usapan. Parang di naman kwentuhan lasing. So, ginamit natin ang ChatGPT. So, did you know na ang ChatGPT can guide you through life? Nung nag-travel kami dati, ChatGPT ginamit namin. Sa lahat ng pwedeng puntahan, lahat ng pwedeng ChatGPT lang. Para sponsored ng ChatGPT. Oo. So, ngayon, ChatGPT tayo. So, And kaya ni ChatGPT bigyan ng buhok si Tusog. So, ang prenump ko sa ChatGPT, what's a good topic for our Newman Session podcast? At ano sabi niya? Marami siya sinabi. So, simula tayo sa first question na binigay ni ChatGPT. First question. What's the biggest mistake you've ever made because of your ego? What's your biggest mistake Pang universe ah. you've ever made because of your ego? Ako muna. Wala ba Tagalog dyan? So, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo dahil sa kayabangan mo? Ay, hindi pagkakamali. Oh, tama. Pinakamalaking, wag na lang mistake. What's the biggest decision na lang? Kasi hindi tayo nagkakamali eh. Excuse me. Perfecto. So, ano ang pinakamalaking decision na ginawa mo dahil sa kayabangan mo? Ayan, una ako. Nagtayo ako ng shop. Tayo ako ng shop. Oo. Nagtayo ako ng shop na wala kaming pera. So, tinayo namin yun dahil sa kayabangan namin. So, buti na lang, kaya pa rin natin magyabang kahit papano. At, Kinaya naman. kinaya naman. Ikaw? Ikaw. Ikaw muna, wala kang iniisip ko nga eh. Ikaw na nga next eh. Wala nga pa maisip eh. Eh, si Kuya Martin muna. Kuya Martin. Pag ganun. Si Kuya Hartin, ano? Ako? Yan. Ano Kayabangan? pinakamalaking desisyon na ginawa mo dahil sa kayabangan mo? Eh, ngayon siguro. Sa K. Yung nagpalit ako ng K, K20, patay So, kwento mo, ano ba nangyari? May FD ka? Okay. Maganda yung FD eh, kung maandar na maayos. Oo, maayos. Maayos, no? So, ngayon, bumili kami ng makina. Wala pa naman talaga sa planong ipalit yun. So, pero kasi project car na rin talaga yon. Pero sabi ko, sana next year ikabit para at least Makabuelo. makabuelo pa. Eh, ngayon, nandyan na yan eh. Kung ikaw nagtayo ka ng shop at kinaya mo, malamang kakayanin ko rin to. Nakaka-relate ako dyan, nakaka-relate. Kasi, dun sa, siguro ganun na rin ako, yung EG, si Chrissy, naubos. Naubos rin. Sa yabang. Yabang eh. Yabang eh. Kailangan eh. Kailangan eh. Kailangan panindigan. Paano kung Panindigan. yabang na hindi umaandar? Oo. Buti may nanakaw akong makina. Makina. Hindi niya ako binigay. Ikaw naman. Binigay. O ikaw, Pao. Si Wigo, Wigo! Bigol. Paano ba? Siguro nung sumugal ako. Ano sinugalan mo? Tawag niya ito. Ano yun? Love? Hindi. Live? Sana. Pwede ba magbanggit ng website? Pwede. PH Joy. May pera ako nun. Online sugal. Oo. Literal gambling. Okay. Ito. Oh. Nasa India ako. Oh. Humiram ako kay Gcash. Oh. Di ba pwede G-loan? Oo, G-loan. Hiram ako 1K. Hindi, mga 1.5. Eh di dating sa ano, mga 1.3, 1.4. Sinugal ko yun. Sabi ko parang ano lang eh. Parang 2 araw na ako nangangati. Sabi ko parang mananalo ko eh. Sinugal ko, parang nanalo ko. Oo. Tangina, 6K. Oh. 6K. Eh yung tropa ko, sinend ko sa GC namin.
tumaya rin siya, 6K, same day. Napa 35K niya. Oh. Ginawa ko, sinugal ko lahat. Talo. Oh, Wala. Yun, ganun talaga. Kasi yabang doon. Hindi, Niyabang mo sa kaibigan mo, nalo ko nito. oo. tol. Na parang kaya ko rin tapatan yung ano niya, Well, yung panalo actually, niya. ganun naman ang sugal talaga eh. Wala eh, sana kinashout ko na lang eh. Oo. Pera sana ako. Oh, Ikaw, sige. Sige. ikaw muna. Ano, siguro sa akin, ano, Yung binenta niya yung EK para sa love life niya. hindi, yung last year, nabangga kasi ako last year, front end, pero kaya namang i-repair. Pero dahil mayabang ako, pinawash over ko buo. Tapos naubos ipon ko. feeling ko yun. Hanggang ngayon, bumabawi pa rin ako. Dahil sa kayabangan. Oo. Si Max! Max! Yung sa coilover. Coilover. Oh, Coilover. So, kasi sa shop, inaasar nila ako lang yung mataas kotse. Kasi nga, ayoko magpa-torno nun eh. Pero hindi ako against sa torno kay Kuya J-Lo. Ayoko lang talaga kasi parang sayang pera. Pero, yung pambibili ko dapat ng coilover, pinangsugal ko. Parang nagsugal para makabili ako coilover, kaso naubos lang rin ako. So ayun, tumagal bago ako makabili ng coilover. Oh, boy. Ay, tapos ka na. Pao. Ako siguro, before wala talaga akong pera. Tapos mga kasama ko lahat naka-TE. Oh. Hirap Mahirap yun. Oo, mahirap yun. Apat, 5 sila, naka-TE lahat. So ako, mga 2 months, 3 months, pinag-iisipan ko talaga. Kaso, peer pressure, lahat sila TE, picture sila lahat. Ako, hindi ako napipicture kasi hindi ako naka-orig. So yun, Anong mags mo nun, sir? Rota, slipstream, yung parang TE. So, na-pressure ka sa kanila. Oo, na-pressure ako. So, mayabang ako. Sabi ko, sige, bibili na ako kahit wala akong pera. Tapos pagkabili, nagbintahan sila lahat, no? medyo, parang gano'n. Oo. CE lahat, utang na hassle. Pero mahirap talaga ang peer pressure sa kotse. Napansin mo, no, puro kotse yung problema natin. Oo. Cargo eh. Cargo Isa lang eh. pinagmumulan. Cargo eh. Kotse talaga. Sa tingin nyo ba, mayaman tayo kung hindi tayo ng kotse? So that brings us to the next question. Okay. What's the most expensive lesson you've learned? Diba? Sinubukan ko mag-shop. Hindi nag-workout. Oo, sa sa 522. Oo. Hindi nag-workout. O, ikwento mo paano ba nangyari? Hindi, kwento mo lang yung background, paano ka nagkaroon ng shop. Nalulugi na yung shop. Okay. May tropa ko nag-alok na invest dito. Siyempre, dikit eh. Sige, sabi ko. Tapos nag-workout, sumubok na ilang buwan, tuloy-tuloy. Eh, meron mga time na, siyempre, hindi naman laging angat, baba, ganun. Ngayon, magre-renovate. Oh. Nung magre-renovate, maglalabas na naman pera. Oh. Eh gusto nila full-time doon. Eh hindi ko kaya isabay yung full-time doon tapos magko-content ka. Oh. Mas pinili ko mag-content. So na-out ako doon. Okay. Nakuha ko lang sobrang liit na portion na balik nung in-invest ko. Oh. Lesson learned na lang. Tuition. Ha? Tuition. Tuition. Bagay, oh. Eh, ganun talaga. Pero kasi the word investment, Well, Yun talaga eh. Yun yung sinasabi ko, you wouldn't know unless you try. Oo. Nakita ko, Eh, kung makachamba. hindi siya para sa akin. Kaya, nawala. Ngayon, natuluyan siya nawala. ikaw, Max, anong most expensive mo? Lesson? Sugal. Sugal? Nung nanalo ako nung 70k. Tapos, inubos mo din. Hindi, tumagal yung 70k. Oh. Pero hindi siya sugal. Bumili ako ng mga gamit. Oh. So, bumili ako ng mga walang kwentang gamit kasi nasa isip ko, kaya ko naman Oh. ibawi dito sa sugal eh. So, nung naubos na, sugal ako. So, siguro mga around 10k or 20k yung nagastos ko. Hanggang sa di na rin ako nakabawi. So, yun, parang sabi ko, yun, sugal. Ikaw, sige. Lesson ba? Siguro, for me, parang katulad kay sir, siguro wag ka magpapadala sa peer pressure. Siguro lahat naman tayo dadaan sa ganung phase. Pero you must... Ano yung biggest, most expensive lesson? Expensive lesson. Hindi yung kotse nga niya, di ba? Ayun. You just have to learn to control yourself and siguro malaking factor contentment.
Yan. Mahirap yun. Mahal yun. Mahal. Mahal yun, oh. Mahal ang contentment, boy. Ako siguro in relation. So, ako in relation to that, siguro live within your means. Kung ano lang talaga yung budget mo, kung ano yung how much you earn or ano, don't let peer pressure dictate. So feeling mo ngayon you're not living within your means? Feeling ko medyo. Pero as you grow old, minsan gusto mo ma-attain din kung ano yung dreams mo during your childhood, ano yung mga hindi mo na-experience prior nung childhood Oo. mo. So yun. Hindi mo Yun ma-afford siguro dati, at yun. least Oo, hindi ngayon. mo ma-afford dati, at least na-afford. Biro lang, joke lang. Oo, malaki means Malaki. yan. Malaki means yan. Hindi, parang pare-pareho lang. Pero para sa akin, siguro ano na lang. Pinakamahal, Yung magkaanak. coilovers. Ganun din? Wala. Kasi dati, pag So, sinabing parang- coilovers, okay to Parang na-adjust mo yung height. Pero ngayon, pag naka-experience ako ng mga naka-lowering spring, stock shocks lang. Parang sarap, parang mas gusto ko to. Pag coilovers kasi, ramdam mo lahat, lalo pag C5. Di ba, daan ko pag pumunta dito, papunta sa girlfriend ko, C5. Dad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 . Pag lowering spring, yung comfort, tsaka nakakapagod. Tsaka siguro kotse na rin, pag-kotse. Na para bang, yung feeling ko, kapag hindi ako nagkokotse ngayon, yung mga nagastos ko, feeling ko mas magagamit ko sa iba, investment, travel. Like, kapag gabi, di ba, uwi. Happy syempre. Tsaka may mga nakikilala ko. Yun lang, kotse pati yun More on kotse. Pero teka, Expensive learning. teka. Yung kay Wigo kasi, sinasabi niya, pag hindi daw siya nagkotse, Oo. kumbaga, ano niya sa ibang bagay na like traveling. Ang problema lang doon, pag ginastos mo sa mga traveling, sa food, ganyan, hindi mo naman bawi. Pag sa kotse mo ginastos, nandun yung pera mo, pwede mo magbenta kung sakaling ganun, di ba? Investment lang rin. Investment Mali lang yung din. pagtitingin mo doon. Well, Tsaka yung pagbuo. ano lang yun, gago. Ano yan, justification yan. Sabihin mo, Utang ko nag-invest ka, spoon gauge, yan, may balik. Pero yung utang ina, yung normal na kotse, Hindi, wala dapat eh. Hindi, ito. Si Martin, si Martin, Oo. Pansel, may pera ka sa bangko, mas gugustuhin niyang bilhin na lang ng kotse kaysa sa saan pa mapunta iba yan. Oo Sigurado ko. Oo. Kasi nga, investment niya yun. Kasi kung hindi, mapupunta sa iba lang yun. Tama. Hindi, kasi, negosyo yun. Negosyo rin. Tama. Pero I mean, ganun mo dapat tinitignan lang rin. So, dapat di mo siya tinitingnan na sa hobby. Pag nasa Tinitingnan bangko mo yung siya pera- as a, ganon. Kasi to be honest, pag nasa bangko yung pera mo, hindi mo alam kung saan siya napupunta. Konti-konti siya naubos, yung maliliit na yan. Pag nag-sum up, putang ina, bilis mo ubos. At least ilagay mo agad sa isang bagay, nakikita mo, nandun lang siya. Nandun na. Naka-safe keep na. Hindi mo basta-basta pwede bunutin. Ibig sabihin, bumili ka ng kotse bukas. Nag-depreciate. Yun lang. So, dapat ano mo. nasa, Pero kung hindi mo siya ibebenta, hindi siya magdi-depreciate. so, dapat nasa choice of stuff that you buy. Decisions pa rin, no? May yun nga, doon nga Going tayo back to Martin. doon nga tayo tanga eh. Well, expensive learning. Dami na natin pinagdaanan eh. Puta, ibang episode yun. Ang dami na natin pinagdaanan. Kulang Pero, isang episode dun. iiyak na ba ako? Ano, most especially pagiging hearty. Ayun talaga eh. So, ano kasi, Yung ngayon, wala naman to. Yung mga trials. Oo. Wala na to. basic na lang sa atin, no? Basic. So, hindi pwede pag-usapan. Well, next episode, Okay. gawan mo ng isang sa pang-inuman So, session. mag-heart to heart kayo. No! Yan. Ni Chino. Yan. Pwede pag-usapan, kaso ang problema, Tama pa. oo, at saka madja-judge talaga kami. Ano ka na? So- Kaya pumasok sa isip mo na madja-judge ka. Hindi eh. Kasi, feeling ko kasi yung audience ko is not the mature audience. Ah. At least Okay. not the right time. So ngayon, yung mga nanonood sa akin, mga bata, mga Kaka-cancel ka nila, Hindi, baka tularan ako eh. Baka tularan ako, kaya hindi pa siya, Hindi pa. Di akma. hindi akma. Parental guidance talaga. The right time.
Yun nga, ako din. Yun ang biggest, most expensive mistake ko. Masyado ako nag-enjoy nung bata ako. Yan. Tapos late na ako nag-grind ng trabaho. So, feeling ko, yung pag-grind ko ng trabaho, won't be as long kesa kung nagsimula ako ng mas bata ako. Oo. Ba? Oo. Kaya dapat, ngayon nag-grind ako, every opportunity, ginagrab ko. Kasi nga, kailangan Kasi di ba, most of us naman masabi mo na late na tayo nag-mature na kasi syempre yung bata ka, happy-go-lucky, ganun. Single ka eh. Sabi mo may kaya ka, hindi mo naisip yan, grind. Ngayon mo lang naisip yan dahil may edad ka na talaga. Madali lang din talaga yung buhay. Hindi, iba talaga, iba yung enjoy namin Oo, Iba hindi Alam ko naman. hindi mo yung enjoyment namin ni Martin nung bata kami, hindi mo siya mako-compare sa enjoyment ng kahit sino. Pero I mean yung grind lang. Hey. Hoy, put! Si Gangster. Hindi ako nananakit ng pusa. Hoy! Amen. So, yun. So, yun ang mga Bibigyan kita. expensive lessons namin ni Martin. Kasi, kung si Martin, tagal ko na kilala eh. So, kung di kami nag-enjoy nung bata kami, puta, malamang naka-sports car kami. So do you, Oo. Malamang. Malamang yun. so do you regret? Hindi rin naman. Oo, di ba? Alam mo, Kasi- eto di ba merong sinasabi na, nung bata ako, lagi kong point of view dyan, bakit ako magsisisi nag-enjoy ako? Ah, Di ba? pati nandito ako ngayon dahil nagawa ko yun. May pagsisisi, oo, meron. Oo. Pag iisipin mo, meron. Dapat lang talaga yung enjoyment nun. Meron. Pero wala nang magagawa kung pagsisisihan mo eh. Gets? So, bakit ko pa aksayin yung panahon ko magsisi? Diba? So, pero kung tatanungin mo kung may pagsisisi, meron. Pwede ka naman na mag-move on eh. Oo, move on na lang, move on. Move on lang yun. Move on tayo sa next question. Okay, next question. What's the dumbest trend people Magsisira ako. spend money on? Ano question? What's the dumbest trend people spend money on? Cancel tayo dyan, bro. Trend. Cars. Usapang kotse? Hindi, general. General? Ako, para sa akin, ang pinaka-bobong pinagagas ng tao, puta gimmick. Gimmick! Sa'yo talaga nang galing, ha? Gimmick! Mostly, di ba, puro cafe na ngayon? Trend. Nightlife, nakalagay, nightlife. Bakit? Ikaw nag-enjoy naman sila. Kasi ano yun eh, parang kung ka naglalabas ng Outlet. outlet yun. Cars. Andyan tayo, kotse. Ano ba? Trend? Ano ba nagtitrend ngayon? Di ba mga ganun nga? Damit. Ikaw, gagastos ka sa damit na mahal? Clothing, no? Mga ganun. Ako hindi talaga eh. Nung una, Ako hindi talaga eh. Hindi ako para bumili ng damit na 1,000 t-shirt, hindi ako bibiling ganun. ginawa ko rin yun. Oo. Pero, Ikaw, bibili ka ng damit na 1,000? Depende sa quality. Kasi may mga ibang tulad ng ano. Ayoko magsabi ng brand eh. Kasi local brand siya eh. Tapos parang nakagastos ako ng around 20k. Damit lang yun. Parang damit. Tapos parang ilang months lang ang pangalan ng quality. Pero merong ibang Hype lang. hype lang. Merong ibang damit na worth the price talaga. So depende pa rin sa quality. Sa quality. Yun. Pero kung maganda naman quality, gagastos ako. Oo. Ikaw, sige, anong tingin mo? For me, hindi siya dumbest trend. Siguro based on experience na lang. Ay, dami stand. Wait, may isa pa. Shoes. Shoes. Kasi before, Jordan ako. Siguro mali lang ako ng timeline. Nag-depreciate lahat. Tapos yun, parang nasayang. Siyempre, gagamitin ko. Hindi naman ako collector na wala lang, nasayangan lang ako. Sana sa ibang bagay ko na lang ginastos yung nasayang na Ikaw. Bawal ko pala sabihin yun. Dumbest trend na yun. Yung OnlyFans. Di trend yun. Nag-trend yun. Nag-trend, oo. Hindi ako. Sakit yan. Hindi ako. That's something wrong with your mind, bro. Yun nga yung dumbest trend na parang para sa akin nagagastosan mo. Kasi para sa mga paa. During pandemic kasi, nag-boom talaga yun nung during pandemic.
Hindi. Ay, on what way? Pero yun, ang ano lang na para gumastos ka sa ganun. Pero well, kung may pera ka naman talaga or weird ka, wala lang. Oh, we good. Ano yung tanong mo? Dumbest trend. Di sa akin, mahirap kasi baka magalit, marami magalit dito. Yaman mo sila magalit. Hindi ka man nila kilala eh. Ito, Bukas, di na natin sila maaalala. alam mo yung pag mga malapit na bagong taon. Gusto mo Di ba i-link nauso natin yung yung Facebook mo dito? mga motor? Pops and bangs. Oo. Tapos nagpapatay ng ilaw pag bumabiyahe. Na-experience ka yan. Papuntang San Jose del Monte. Pababa yun eh. Oh. Lahat. Siguro mga 30, 40. Mga walang ilaw. Yun yung for me yung pinaka-dumbest trend. Wala yun. Parang, bakit? I mean, may mga aftermarket naman na muffler ng motor na for me maganda. Pero pag nakita ko, basta, yun lang. Kao, Pao. Ano mo mga trend ngayon? Ano mga, yun na nga Hindi, eh. Ano mga examples trend? nga eh. Car mods, luxury brands, nightlife, social media. Tote bag. Yung pa! Kung usapan na car mods, dumbest trend, it's buying something na you can't afford. Like, para lang for the sake na... Bobo, decision yun, di trend yun. Hindi, para sa akin, mods ng kotse. Nagpapasaya sa'yo ano, yun eh. Bigay mo yung ano. Sige, ito lang. Anong pinaka-bobong mod na ginagasasan ng mga tao ngayon? Nang, sa kotse? Oo. Wheels! Hindi eh. Wala eh. Para sa akin, wala eh. Which is own eh, no? Kasi sa'yo yun eh. Iniisip mo muna maigi yun bago mo bilhin eh. Kumbaga, Ako hindi, yan eh. hindi na tayo matulad dati na Busina! Oh. Puta, Dolce, 25,000? Ay, hindi naman. Oh. Alpha lang pwede na. Bobo yun. Oo, Alpha lang pwede na. Diba? Bibili ka, Dolce, 25,000? Eh, kung afford ko. Eh kung, Bibili ka nun? kung marami kang pera. Ay, Bobo ka! Kasi nga, yung car mods, nagiging bobo lang sila pag bumibili sila ng something na hindi nila kaya i-afford talaga. For the sake na iyabang lang. Or yung Dolce, kasi overpriced na. Pero Sabihin mo kung ng- before, yung price Pwede. na, pwede. Oo, pero ngayon, 25,000 para Sabihin sa mo ng Dolce. rich ka, Dato di ba? 5,000 na, 3,500 lang yun eh. Oo nga, no? Overpriced Diba? naman na lahat talaga ng Honda parts ngayon eh. Hindi na. So yun nga, so ang sagot doon, overpriced car parts. Yung Overpriced overhype, di ba? Tingnan nyo paano magbasa si Chino ganun. Pero ikaw, bibili ka ng busina, 25,000? Hindi. Ako rin, hindi. Hindi. Depende. Depende, Oh? depende sa Big time power. sa Depende kung Living within his means. Yan. Pero depende kung focus mo aesthetics, may iba performance, di ba? Siguro ako bibilin ko, kung nabibili ko siya ng 25, tapos mas mabibenta ko siya ng mas Oo, mataas. mabebenta mo ng mas mataas. Kung titignan mo yung Kasi nalokonan look- kung mas tataas. Going back yung topic natin kanina na first question. Depende kung meron kang you feel na investment to eh. Or mabebenta mo din eh, di ba? Eh, Or paano may- pagka nasira sa'yo yun? O, yun lang. Ginagamit Regret mo? na Yun lang. Oo. Oh, diba? Wala rin. Diba? Yun lang. So if you suddenly had 10 million pesos, what would you actually do? Car related or in general? In general na naman to. Car related, sige, car related, Oh, car car related. related. Oh, if you had 10 million, business ako. anong business? All in, kung kakayanin, maski maliit lang, all in one na garahe, cafe, tapos Kulang ang 10M mo doon. kaya nga maliit lang eh. One car garage. Car wash. Tatlong na mesa na no? Go. Ano naman yun, kumbaga, hindi mo naman bibili yung lupa. Magre-rent ka lang. So, yung income generating nun, yun yung magbabayad sa rent mo. So, yung 10M mo, bubuhos mo lang lahat dun sa construction, sa, oo, di ba? Parang, Bibilin lang ako GTR. Kulang pala eh. Bilhin lang natin GTR. bumili ka ng pasok na GTR, saka mo ibenta. Huwag na tayo maglokohan, bibili tayo GTR. Oo. Ikaw. 10M. Alam mo naman na kung pag may tenant mo, kung ano bibilin ko eh. Ano? Maraming city. GRY! DRY. GRY! Kasi yun talaga yung pina-endgame ko eh. Kahit, kunwari may mga supra-supra, Sabi mo lang yan. yun nga. Gastusin mo. Basta alam na ni Kuya Chino kung ano bibilin ko after ko mabiling GRY. Siguro mga 3 GRY. Isang pan-daily. Hindi. Wala, dalawa lang yun.
Hindi, pag let's say buhaba, tatlo, isang daily, isang pang circuit, isang pang-drag. Ano? Eh, kulang na yun, 10M mo. Hindi, baba pa yun syempre. Ay hindi, siguro dalawa lang. Kasi mag-upgrade ko pa eh. Oo, yun. Siguro yun. Kaso manual yun. Sabi ko, wait lang! Speaking of, sabi ko nga kay Kuya Chino, hindi ako matuto mag-manual pag di pa ako naka-GRY. Gago, gagasasin niya yung 1 million pang pang driving school. Puta, mag-enroll siya kay Max Verstappen para turuan siya Yun mag-manual, yung sabi ko no? kay Chino, hanggat sa kaya ng... Disclaimer mo, kasi si Max hindi marunong mag-one. Si Max hindi marunong mag-manual eh. Pero pag nakabili ako GRY yan, masasabi ko na, GRY ngayon na matic ah. ayoko Pero- ng matic. Gusto ko manual. O ikaw, sige, 10 million. Siguro ako, NSX. Kulang! Dadagdagan ko. Mayabang ako eh. Habang. Gago, maski benta mo yung love life mo, di abot yun. 10M nga siya eh. Ako Ayun same, nga, dadagdagan niya pa GTR. daw eh. 35, no? Sakto lang, GTR. Yung 2017 model, mga ganun. 2017, orange! Putang ina. Orange. Bibili ako ng FK8 or FL5 pero gusto ko sira na makina. Kasi papalitan ko yung makina nun ng spoon. Pero maayos dapat Rani. Yun lang. Bibili ka na lang sira pa. Hindi papalitan ko yung makina eh. Bibigyan sira. Oo. Wala nang value yung benta ko. Mahirap makabenta eh. Oh, or FL5. Kaha lang transmission kailangan dun eh. Bakit sira pa? Ba't hindi naman lang benta yung ayos para may Saan pandagdag may ka bibenta Diba? yun? Hindi, may kilala ko. Hirap. Parts. Sobra pa rin. Sobra yun. Sobra! Puta yung 10M, puta papadala ko yung FK8 ko sa Japan, sa spoon. Yan. Oo. O kaya, bili ka ng crate engine. Kasya pa yun? Siguro. Alin? Yun na lang, crate end. Sila papuntahin ko dito. Sila papuntahin ko dito. Oo. Pwede. Yung ginawa nila doon sa no? 10M, i-invest ko muna. Ah, Negosyo muna tayo eh. negosyo. Negosyo muna tayo. Kotse, bibili ko. Hindi, palalakihin ko pa eh. Gusto ko mag-Porsche eh. Ah, kasi Hindi, Porsche. kulang gusto. pa yan. Hindi, kaya nga, papalakihin nga niya. Palalakihin ko muna. 10M lang yun eh. Tangin na. Hindi, mag-invest ko muna. Hindi, kailangan mo bumiling kotse. Ano bibili mo? Sa 10M, Pinilit nyo ako, hindi pwede negosyo. GTR din. Ako rin, GTR. GTR din. GTR, orange. Anong kulay? Orange talaga eh. Orange Okay talaga. lang. O kaya itim. Okay din yung itim. Itim. Okay na din. itim. Miki, peram GTR Miki. Ako, orange sa GTR din. Tapos Okay yung rin. sukli ko, pag-aaralin ko yung mga anak ko kung anong gusto nilang motorsport. Yan. Tipong tigi 1 million sila na budget. Di ba? Magkano ba second hand GTR? Nasa 8 na yun ah. 7. Meron. 2017? Oo. 2015 pataas. Bibili Basta dapat 12 pataas. Bibili ka pa ng Pero Max. walang orange na 17. Bibili Ay, ka na ng 12. Sino, 17 syempre, na orange. modified din bibili Bibili ka mo. pang exhaust. Meron niya, may mga pasok Meron yan, dyan. meron dyan. May sukli ka pa nun? Oo. Tapos bibigyan ko tig 1 million mga anak ko. O, bili kayo ng anong gusto nyong laruan. Gusto mo bilhin go-kart, bili kang go-kart, 300,000. O, gusto nyo 700 pang lessons. Di ba? Tama. Tama. Ah, So, hindi ko man ma-enjoy yung GTR ko, ma-enjoy ng mga anak ko paglaki nila. Hindi ka papa-implant ng buhok? Hindi. 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 O kaya, babayaran ko yung nagda-dreadlocks na kaibigan ni Doan. Babayaran ko sa 1 million, gusto ko naka-dreadlocks ako parang bone thugs. Bibili ko yung ulo niya, no? What's something you believed at your 20s that you now think is completely wrong? Lahat ng iniisip ng mga ibang tao. Importante. Ano? Basta lahat ng iniisip nila about sa akin, mali sila. So, ibig sabihin, naniniwala ka na nung 20 ka na bakla ka? Hindi ako bakla. Since birth, hindi ako bakla. Since birth. Ako, what is something I believed in my 20s na Kampay muna. akala ko kampay. madali ang buhay. Utangin na hindi. Okay Kampay ina. muna, kampay. Cheers daw. Hindi madali ang buhay. Ay, Kasi masyado ka nag-enjoy. oo.
Hindi, siguro that's the reason why I enjoyed so much kasi akala ko madali ang buhay. Max, nasa 20 ka pa lang dapat eh. Ano yan? Next 10 years tayo mag-graduate. Oh, next year. Oh, next 10 years ka na. Siguro ako, akala ko dati, pag sumasahod ka ng 30,000 sa isang buwan, in 4 months, meron ka 120,000. Ay, oo, tama. Yan, totoo yan. Putang ina, oo. Same. Oo, hindi totoo yun. Diba? Putang ina, kalokohan yun, oo. Ako siguro same lang. Ganon. Feeling ko malaki na yon at that time na masusustain na lahat. Pero siguro greatest lesson sa akin for me, grind in your 20s. Oo. Para relax ka na by the time na Baka pag early late retirement, 30s no? ka, 40s. Relax ka na. Unlike na, ngayon ka mag-grind. Pero yun nga, may regrets. Pero that's how life is. Kaso marami ka mamimiss kasi. Marami ka Pag ikaw yung tipo Oo. nagtatrap 20s ka, serious ka sa buhay. Meron ka mga what ifs eh. Balikan mo, either way kung anong gawin mo, may what ifs ka pa rin. Para pinagsasabihan mo sila na ano. Oh, wala ako. Ano yung pinaniniwalaan mong 20s ka na hindi totoo today? Wala ako. 20 pa lang yun. Ano? Akala ko nun, ano eh. Nakabili kasi ako ng sarili ko mundo nun eh. So, hindi ka na naniniwala Hindi pala totoo yun. Hindi pala totoo yung mundo na Hindi pala totoo yun. Na-scam. Na-scam ako. Na-scam So, ako ayan doon. yung mga abangan Ang nyo mahal pa sa naman nun. kwento nila. Pag may sarili na silang episode. Ang mahal pa naman ng mundong binili ko. Mahal. Mahal nun. Tangina. Mahal nun. Kaso, okay rin naman. Nag-enjoy din naman ako. Martin, Ha? adobo ko nga ng yelo, sabi ni Nessa. Hindi, gusto ko kasi malamig na adobo. Kasi ang context. Oo, no? Kaya mong adobohin ng yelo. Yun talaga. Akala Tapos mo, microwave. akala mo everything is permanent. No? At saka pag bata ka, akala mo lahat madali. Oo. At saka akala mo lahat kaya mo. Yun na nga. Actually, kaya mo naman. Normal lang sa bata. No, kaya mo naman. Pero putang ina, hindi mo alam na ang isang problema, puta, pwede pa palang pasukan ng isa pa. At isa pa, at isa pa, at isa pa. Oo. Well, actually, ano lang yan, may kasabihan kami ni Sean dyan yung best friend ko. If you hit rock bottom, putang ina, may basement yan. Oo, shoutout kay Nok. So guys, if you hit rock bottom, tandaan nyo, may basement yan. Tsaka may basement 2, basement 3, at saka basement 4. Eh, umabot pa ng basement 5. Oo. Talagang, yun nga, pag bata ka, isip mo lahat, kaya eh. What's the biggest flex that actually is, hindi. Ano ba to? Hindi na mabasa. What's the biggest flex that actually isn't impressive? Pangit yung question na yun. Ano, what? What's the biggest flex? Ito na, ito maganda to. So, what's something everyone pretends to enjoy? Oh, di ba? Car related. Oh, ano? Car related. Sige, car related. Teka, bakit car related lagi? Siyempre pagi. Wala, baka wala pa. Oh, ano? Ano tingin mo? Kotse o general? Kotse I mean, siguro feeling ko Ako? Ako, Kotse na lang, kotse. feeling ko lang hindi ko sinasabi totoo yun. Car meet. Ako din eh. Yun nasa isip ko eh. Car meet. Karmit. Kasi ako, gusto ko lang na may yabang. Ayoko na makipag-usap na iba. Gusto ko lang na yabang yung kotse ko eh. Paano mo enjoyin yun? Well, ako actually yun din sagot ko, car meet. Everybody pretends to enjoy car meets pero kung tutuusin, puto nakakapagod. Ang init-init, magastos, lakad ng lakad. Yun at yun lang din naman nakikita mo. Pero, once na pasok ka dun sa circle na yon, masaya yung kwentuhan eh. Iba yung car meet sa group meet Car meet na wala. Wala kang kakilala. Oo, mahirap yun. Kasi kunyari, yung grupo natin, magkakilala lahat. Di ba? May meet. Masaya yun. Hardcore, kunyari. O, di ba? Okay rin umaten ng car meet. Pero kasi car baka- meet na, Okay rin umaten ng car meet kasi makakita ka ng kotse doon na, uy, okay to, magiging inspirasyon mo. well, hindi ko naman in general eh. Ah, sabagay. Kumbaga, meron rin mga ibang tao na for the sake lang na show off, di ba? O ikaw? Pero paano kung Bago, wala tao sa likod mo. Eh, kasi, saan ka ba
nakatingin? Sa'yo! Teka, duling na ba ako? Sa'yo ko nakatingin ha? Baka ako'y naduduling. Ayun ba, uminom eh. Paano makoy kung ano? Gusto mo yabang yung kotse mo pero walang pumapansin sa'yo sa car meet. Isa rin yun. Gusto mo, di ba? Ina-expect mo may papansin sa'yo pero walang pumansin sa'yo sa car meet. Putang ina naman ganun. Alin? Nasilit. Ibig sabihin, may mali sa ayos mo, hindi ka pansin-pansin. Pangit. Gago, meron ako. Everyone pretends to enjoy tumambay sa talyer habang ginagawa yung kotse. Putang ina ako, hindi ako nag-enjoy. Isa pa. Depende. Isa pa. Depende. Putang ina, yung antay mo nagkakarwash. Ikaw, nag-enjoy ka? Ako hindi. Kaya nga hindi ako mahilig magpakarwash eh. Naiinis ako sa oras na ang tagal malinis. Ang gusto ko sana, yung pag dumating ka, 1 minute tapos na. Eh, wala namang ganon. So mag-enjoy ka ba sa automated na car wash? Yung dadaan ka lang. Hindi din. Eh, alam ko naman mas kakasira ng pintura yun eh. So hindi rin ako mag-enjoy doon. Car wash, di ako nag-enjoy. Kayo? Ikaw, Mike? May mic yan, nasa mic mo. Ako hindi ako nag-enjoy. Pero minsan hands-on ka na gusto mong babantayan mo kasi gusto mo maayos yung gawa sa'yo. More of an obligation. Siguro parang OC ka na gusto mo bantayan. Pero hindi ka nag-enjoy. Ako kung totoo siya, mas gusto ko nililinis sa sarili kong kotse. Kasi mas nakukuha ko yung gusto ko linis ng kotse ko. Yun nga lang, meron mga times na hindi mo siya magagawa. Pagod. Oo. Ako, na-enjoy ko pa rin naman na nakikita ko from madumi. Kunyari, yung FD recently pinaka-car wash ko. Na-enjoy ko naman, nakita ko from madumi, tapos malinis na hindi ako napagod, ganun. Ako ayoko lang gumamit ng maruming kotse. Kaya, Mobile car wash daw. kasi doon sa shop, di ba? May mga naglilinis talaga ng kotse. So, Hindi mo saka maselan ako eh. Ayoko ng maduming bintana. Yung salamin, windshield, ayoko nun. Pero ano prefer mo? Ikaw maglinis o ipa-car wash? O minsan ako naglilinis talaga sa bahay, hands-on ako. Ikaw, nag-enjoy ka? Nasa car wash ka, nag-aantay ka? Tagal? Pag mag-isa ako, naiinip ako. Pero pag may kasama ako, okay naman. Hindi ko kasi na-experience magpa-car wash eh. Kasi kwentuhan lang. Kwentuhan is. Para doon sa question, siguro ako, nahihirapan na ako mag-pretend ngayon na na-enjoy ko i-drive yung kotse ko. Diba? Kasi Well, totoo, oo nga. yes, may Pwede. kotse yung girlfriend ko, Vios na stock. Ang sarap. Na-enjoy ko. Yun ang na-enjoy ko ngayon. Yun, mas masarap siyang dalhin. Mas maganda yung bios ng ex mo. Kaya umabot sa mga pangarero yun. Na? Opo na lang, opo. Opo. Pwede So, ba natin nga. makita yung views na ex mo? Wala. Is modifying a car a waste of money? Sa akin hindi. Car guy ka kasi. Oo. Car guy tayo eh. Balik siguro yung question niya para sa atin. Oo. Oh, sige. Have influencers ruined car culture? Yan, puta na. Feeling ko hindi rin. Kasi kung influencer ka, yung nagpa-follow sa'yo, yun yung concept rin nila sa kotse nila. Bakit may pa-follow yung isang influencer na hindi rin ganun yung taste mo? Oh. So paano nila sisirain yung kung hindi mo lang No, I rin siya think pinafollow? I think the question there is yung mga influencers ba na pinasok yung kotse-kotse, do you believe that they are really car enthusiasts or yung iba pinasok lang yan kasi may market, Dun sa second one. di ba? Oo. May mga ganon. Oo. Kayo, anong tingin nyo doon? Ano question? Kasi I would say na Sabaw lang? Hindi, may nasikaso lang. Ano yung question? Hindi. Yung mga influencers na nakikita mo nagkakotse-kotse, do you think na totoo silang car enthusiast o nakita lang nila yung niche market nila Hindi. kaya nila tinutuloy-tuloy? Siguro, for me, parang inabusado lang nila yung face na ganun. Kunwari, may facing kasi na, kunwari, last year, kunwari lang, may mga ibang influencer na wala naman talaga alam sa kotse. Tapos nung nakita nilang nagbo-boom yung, kunwari, Honda Civic, yung Bilihan mga sila. sports car, nagbilihan sila, tapos parang minarket na lang rin nila na Car guy sila. car ganun. enthusiast sila na, yun nga, parang di naman talaga sila marunong.
Minsan nagtatanong sila sa tropa nila. Tapos sa video, yun yung isasagot nila. Parang wala lang, napaka ano lang, di siya maganda for me. Sa'yo, sige. For me, siguro kung magfa-follow ka ng isang influencer, that's very, very subjective. You have to be very knowledgeable din. Kung dapat mo ba siyang i-follow, So, sundin. nasa-filter mo yung Yes, pinagsasabi din. kasi napakarami ng mga influencers dyan. You just have to follow kung ano yung sa tingin mong tama or sa mali. Kasi let's be honest, marami ring nagkokotse dito na hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Totoo. So, dun magiging mali kung fina-follow mo yung influencer na hindi mo alam kung tama yung ginagawa. Ikaw, Martin. So generally, anong thought mo sa mga car influencers? Trip nila yun eh. Diba? Trip. Gawin nila. Wala naman, wala ko. Bahala sila, oh. Hindi ka apektado sa kanila. Oh, hindi. Ikaw, do you Mapapapekto. consider yourself na car influencer? Hindi, ito muna. Pag may nakita akong car influencer na papalit-palit ng sasakyan, hindi ako naniniwalang car enthusiast sila. Okay, ando na tayo. Wala. Ewan ko, hindi ko rin ma-explain kung bakit. Baka may Basta pag nakita ko yung influencer papalit-palit ng sasakyan, Hindi, ang execution yun. kumukontent lang yan. Parang hindi wala silang yung ginagawa nila. Alam mo, para sa akin, isang underrated na car influencer, alam mo sino? Si CJ Evangelista. CJ Evangelista. Di ba? Kaya niyang bumili ng kahit anong kotse, sa totoo lang. Pero nagsistick siya sa mga Honda Civic, ganyan, kasi mahilig talaga siya. Gets mo? Ah, Kaya naman niya mag-upgrade eh. Pag na, buy and sell din kasi siya, di ba? So kaya niya mag-upgrade, mag-sports car, mag-ganyan-ganyan. shout out kay Boss TJ. Pero umiikot lang siya sa Honda Civic. Gets mo? Passion. Oo, mahilig talaga. Hmm. Kasi ako, para sa akin, mas gusto kong kausap yung taong mahilig talaga. Totoo naman. Kesa sa taong na-experience ang lahat. Hmm. Well, I'd rather meet someone who's an ace of a trade than a jack of all trades. Kasi ako, personally, ang personality ko, jack of all trades ako. Lahat gusto ko masubukan, lahat gusto ko matutunan. Pero, kahit hindi ako gumaling sa isang bagay, basta matutunan ko, masaya na ako doon. Hmm. Kasi meron na akong knowledgeable na pwede kong i-bring to the table. Pag nagkaroon ng usapan, di ako maiiwan sa usapan. Kasi may alam ako tungkol sa bagay na yun. Oo. Pero, for me, gusto ko ang kausap is yung talagang mailig. So pag kunyari ayaw mo kausap yung sarili mo. Minsan ko lang kinausap sarili ko eh. Nung sumagot, natakot ako eh. Martin, minsan ko lang kinausap sarili ko. Sumagot. Natakot ako. Ayoko na rin. Oo, hindi okay. Pero do you consider yourself nga as Ako? an influencer? Car influencer. Good question, no? Para sa akin kasi may category yan. Ako, I don't consider myself as an influencer. Content creator. Okay, so ang influencer na word kasi, parang ano yan eh. Parang course sa college. Hmm. Okay? 'Di ba dati wala namang mga human resource na course, wala namang mga marketing na course. Kumbaga basic lang siya na business management. Ah, Tapos nag-grow out na lang yung mga ibang courses in between. Feeling ko ganun din eh. okay. So if you put me back to the roots ng car influencer, oo, mako-consider ko sarili ko. Pero ngayon kasi marami ng sanga eh. Ah, Meron yung car influencer na buy and sell. Meron yung car influencer na mga nagre-review ng mga bagong kotse. Meron mga car influencer na nagre-repair. May mga car influencer na nagmo-modify. May car influencer na tamang drive lang talaga. May car influencer na racing. Pero if you put me back to the roots talaga na taong mahilig sa kotse, na may masasabi tungkol sa kotse, oo. hindi. Ako, I agree sa'yo na influencer, ikaw, yung category mo. Oo. Ako kasi ikaw, you influence your audience na ganito gawin mo, ganyan. Kumbaga may tiwala sila sa sinasabi mo na enough para sundin. So, in-influence mo sila in the word, di ba? Siguro, Kasi ako, creator lang, content creator lang, sinishare ko lang yung mga pinagagawa ko na alam ko. oo. So, hindi pa siya ganun ka lalim yung alam ko
Kaya to be an influencer na... I think hindi ganun kalalim ang kailangan mong knowledge eh. I think mas importante yung experience mo. Well, yun, medyo malalim na tayo doon sa Oo. experience. Pero yun nga, ako, para sa akin, creator lang, content creator lang. Hindi pa nasa level ng influencer. Ikaw, Max, anong klaseng car influencer ang gusto mong panoorin? Nani-enjoy mong panoorin? Siguro no. Gawa-gawa? O hindi, yung topic ba? Gawa-gawa. Topic. Gawa-gawa. Kasi ano ako eh. Di ko na magiging mechanic ako eh. So mas na-enjoy ko na yung mga videos, Knowledge-based, yung mga ganon. videos na gawa-gawa kasi makakatulong rin sa akin. Ikaw, sige, anong klaseng car influencer? Anong klaseng car content ang ini-enjoy mong panoorin? Yung mga sa YouTube, yung mga cinematic na ilalagay nila yung pagkokotse sa life lessons. Medyo tumatanda na kasi. Anong life lessons? Wala, yung mga nilalagyan nila ng quotes or something. Basta tamang drive lang. Tapos nagkikwento lang Ay, sila habang mga ganon. nagdadrive. Yes, yes. Ikaw, Pao, anong klaseng car content ang na-enjoy mong panoorin? Yung kumbaga pwede mong pagpuyatan. Gago, may multo mo, sige pasok! Depende, feeling ko same kami. Yung Mga montage, mga ganun. montage, may mga quotes, mga life lessons na mag-grind ka or something mga ganun. Motivational shit, Motivational, no? yes. Ikaw, Wigo, anong klaseng car content ang ina-enjoy mong panoorin? Gusto ko yung mga laging nasira yung sakyan nila. Okay, maganda yun. So mga ganon. Gusto ko kasi nahirapan sila eh. Parang mas nakakatuwang panoorin pag nahirapan sila. Hindi, tunay lang. Hindi, for example, tsaka babiyahe sila, di ba? Masisiraan. Max, main coke, Max. Kumbaga, nakakatuwang panoorin Kasi realistic. Oo, nakakatuwang panoorin isang content creator na parang pag pinapanood ko yung video niya, parang nagiging part kahit ako as viewer, nakikita ko parang part ako ng journey sa sakyan na to. For example, Rich Potato, kwento ni Barack. Oh, yes, Di ba? Binili niya. Binyaya niya to Gagaraw. Nagkakaproblema. Pag nakikita mo yung kotse na yun sa personal, nung nakita ko sa personal, parang, ito pala yung coaching nasiraan. Ito yung coaching binyahe. Ito yung matipid, bumili ng mags. Parang nakakatuwa. Mas na-enjoy ko yung mga ganon. So, na-enjoy mo yung content namin kay Chrissy. Isa pa yun, di ba? Nung nakita ko si Lagi Chrissy. sira eh. Lagi sira. Pag nakita ko sa personal, ito pala yung lagi nasira. Kasi yun ang totoong project life. Yun, totoo. Parang nagiging part. Nakaka-relate ka. Ganon. Ikaw, Martin, anong car content ang enjoy mong panoorin? Lagi ko pinapanood si Matt Armstrong. Yung mga galing rec. Yan, okay rin yun. Siya ba yung galing moon? Okay rin panoorin yun. Tama! Siya yung nagbabike! Lance Armstrong! Matt Armstrong. Tapos yung mga nagbi-build sila, Throttle. Yun, mga Kaso ganun. kasi tangina kasi. Hindi kasi talaga totoo eh. Hindi totoo. Hindi totoo eh. Na, Di totoo. Na putang ina, ganun-ganun na nabubuo nila. Ganun Marami kang Marami talaga, hindi oo. pinapakita. maraming hindi pinapakita. Oo. Kaya for me, parang living the dream yung ganun. Oo. So, nagbibigay sila ng false hope sa mga tao na putang ito lang kadali Ganito mag-build. lang kadali, oo. Hindi ganun eh. Dapat pinapakita nila yung struggle. Oo eh. Ay, yeah. Pero yun ang na-enjoy mo. Si Matt Armstrong kasi nakikita natin, problema rin naman siya. Tignan mo sa Bugatti niya, di ba? Oo. Di ba? Pero in terms of yung mga YouTuber na ganyan, dalawa yan eh, di ba? Entertainment tsaka educational. Yung educational medyo boring. It's either narrative or So, educational. alin dun yung mas gusto mo? Ako, para sa akin, sa totoo lang, din na ako nanonood ng car contents. O kasi fishing yung... Spear fishing yung pinapanood mo. Oo, hindi na ako nanonood ng car contents. Sumali. Kasi, andon ako sa mundo ng kotse-kotse na alam ko, I know how to spot a fake content from real life. Okay. Pero nag-enjoy ako panoorin dati yung Mighty Car Mods. Mighty Car Mode. At saka si... Mighty Car Mods, yes. Oh. Tsaka si Soundman. Soundman. Yung gumagawa ng sounds dati na Soundman. makulit. Doon ako na-inspire na... audio? Oo. Sounds, Doon ako na-inspire kasi knowledge base ang gusto kong maano doon. Kaya Knowledge. kung napanood nyo yung binuo natin yung FD ulit, ang daming wires ng sounds. Oo. Pero kung sasabihin mo yung narrative na car contents, hindi ako mahilig talaga. Well, ako, nanonood pa rin ako. Pero
bibihira ako manood ng local lang. Kasi, kumbaga, yun sa US, pinapanood ko kung paano ko ba ano yung ganong style ng vlogging sa channel natin. Parang inspiration. Oo. Peg. Hanap ka ng peg. Oo. Tulad Okay. Yung sa kay Chrissy, di ba? Pinapakita mo sa kanila na may mga nasisira talaga. Ito totoo lang, buhay. Hindi naman content kasi yun. Oo. Talagang may nasisira. Totoo naman. Yun nga yung ano eh. Dinodocument- Okay naman yun- talaga. yun- document Oo. lang. Yun yung kailangan doon. Pag may nasira, kailangan ma-content agad. Eh, sirain natin. Huwag! Nananahimik na nga. Umaandar na yung FD, umaandar na si Chrissy, di ba? Okay, hanap pa tayo ng ano. Pero masasabi mo ba na nasa ano ka? Car lifestyle? Kumbaga doon lang ba umiikot ang mundo mo sa kotse-kotse? May pamilya eh. Outside family. To. Oo eh. Doon lang eh. Kasi nandun yung, kumbaga, to be honest, na sa YouTube ka, di ba? So, nasa content creator ka ng kotse, ng creation ng kotse. So, kumbaga, parang, Marami ako nun. kung tutuusin, marami ka nun. Marami akong creation. Kung tutuusin, yan yung negosyo ba? Negosyo mo. Mag-kotse-kotse talaga. Well, Kung nandun ka sa... So, ibig sabihin, pag gising mo sa umaga, kotse iniisip mo o content ang Content iniisip? ng kotse. So, hindi nga doon umiikot ang mundo mo. Sa Content content, ng kotse. Oo. Hindi, sa content. Pero nagkataon lang na ang topic mo, main topic mo is kotse. Okay, so hindi daw. Oo, so Ang hindi. sagot, hindi daw. Oo. Sino next? Ako, doon umikot mundo ko. Bakit? Pagising mo, gusto ko bilan yung Alphard ng bagong mag. No, alam mo bakit? Kaya yung t-shirt mo. Magubad ka. Ako? Bakit? Si ano? Ako, Yan na lang daw kasya sa kanya. ako doon umikot mundo ko. Kasi, always, gusto ko makaisip ng something na Extraordinary. ako lang ang meron. So wala ka pa naisip? May naisip ka na? Dami. Nagawa mo na? Oo, Ano? dami. Nagsimula kami dati sa FD. Oh. So siguro ako, ganun din siguro pala. Ganun rin. Nagkataon lang na kotse yung topic. Pero No? bili pa rin ako dun sa vape station mo. ikaw lang malamang ikaw lang Oh, siya nakaisip malamang, nun. ako lang. I want to bring something to the table na ako lang ang meron because gusto ko yung customer, yung clients andyan eh. So nagkataon lang rin ako. Nagkataon lang din na kotse. Oo. Yung sabihin mo na pagising mo sa umaga, kotse, o nga, no, hindi nga pala talaga din. Ikaw, Max, Ano? pagising mo sa umaga, Kotse? kotse ba iniisip mo? Hindi. Kasi, recently lang naman ako nagkaroon ng knowledge sa kotse. Pero yun talaga, bata pa lang ako, gusto ko na maging mechanic talaga. Mechanic. Yun yung nakikita ko sa sarili ko. Kaso kasi, hindi ako masyado nag-focus nung journey ko ng siguro mga 19 years old ako. Kasi meron ng ibang bata na marunong talaga sa kotse. 18 years old pa lang eh. So, hindi. So ikaw, sige. Ang mundo mo ba umiikot sa kotse? Hindi. Outside work and ano? Do you have other hobbies? Outside work? Kung outside work ko, siguro kotse lang. Oo. Tsaka yung girlfriend ko, siguro. Shout out! Shout out! So yung ex mo nakabiyos, yung girlfriend mo ngayon nakabiyos. Ano? Weakness! Biyos. Bios. Yun ang common denominator. Marami kaming bios. Next topic. Eh ako pagising ko pa lang, kotse na kagad eh. Kasi nga, negosyo mo yun. Negosyo, kotse. Negosyo. Negosyo, kotse. Ang hilig, kotse. Puro kotse. Puro kotse. Puro kotse. So, mag-take muna tayo ng break na wala yung... Tama. O, sige. Cut. Cut. Lahat sila nakatayo, di ba? Si Paolo, nakatayo na rin doon. So, kung hindi nyo alam, si Martin may binubuo na FD Tinaypar. Tinaypar. Ngayon nagsisisi na siya, puro reklamo na magastos daw. Hindi naman nagre-reklamo. Well, hindi naman ako nagre-reklamo. No? Nabigla.
Nabibigla lang. Nabigla. Ano ba pumasok sa isip mo at ginawa mo yan? Sa totoo lang, kami dalawa ni Josh yung FD na yan eh. Kaso... Shout out, Josh. Shout out, boss! Bossing! Bossing! Pero, nandiyan na yan. Dahil sa'yo, nabaon si Martin. Hindi naman. Hindi naman. Konti lang. Konti lang. Asan si boss ngayon? Nasa bahay. Nagpapahinga. Ha? Ang pangarap mo mag-isang JD. Ay, basta ako paglaki ko, gusto ko maging Joshua Lim. Tapos tatakas ko yung Pajero mo. Ayan. Tama. So, tingin mo, you will be who you are today kung wala kang kung di ka nahilig sa kotse? Hindi. Iba. Sure ako iba. Ano tingin mo? Kung di ka nahilig sa kotse, ano ka? Parlor. Sa lalaki. Parlor. Nag-re-rebond. Nagre-rebond. Re-rebond. Ika-clarify ko lang Or ha. nagkukulot. Itong dalawang to, magkising age yan. Hindi ko pinapansin yung pagkakasar nila kasi matanda na sila para patulan mo. Ganun lang yon. Ito ka sa business nyo. Brazilian blowout. Oo nga. Kung ikaw. Kung di ka nagkakotse, siguro may franchise ka ng David Salon. Pwede. Pwede. Lakas Bakit? yun. Lalagay mo sa mall. Lakas yun. Bakit ka mag-franchise? Tayo ka sarili mong salon. Makoy Salon. Pangit to. Hindi maganda. Iba-ibahin natin. Yung salon. M-Cuts. Oo, M-Cuts. O kaya, Makoyski. Eh ikaw, Ano? kung hindi ka nagkotse, anong tingin mong ginagawa mo? Nakakulong. So sinasabi mo, sinave ka ng pagkokotse mo. Yes. Yes, malaki ang utang na loob ko sa pagkakotse-kotse. Hindi ka pa nakalaya nun? Ganyong katagal na? What do you mean? Sabi mo nakakulong ka kung hindi ka nagkotse. So malamang bata ka pa nung nakulong ka. Tama. Ngayon matanda ka na, hindi ka pa rin laya nun? Reclusio perpetua. Putang ina. It's either patay na ako or nakakulong. Ah, Kung walang kotse-kotse. Kung walang shop, walang ano. Kung di ko kinalas-kalas yung FD. Doon lang ang punta. hindi ako ganun. Ako hindi ganun. Parlor talaga. Hindi rin. Kumbaga, pupunta ako sa mga gunting convention. Putang ina, titingnan ng magaganda klaseng gunting. Magaganda. Na? Hindi. Ano, hair... Bakit pare? Gago, hairdo competition. Putang ina, Bakit pare? Eh bakit pare? Hindi pa pwede magkaroon ng salon ng hindi bading? Hindi! Hindi! Pwede ba yun? Bakit pare? Siya. Sige. Bakit pare? Hindi ka ba din? Isipin mo ha, magkaroon ka ng salon na kapag expand ka, branch out, yumamang ka, Ricky Reyes. Bading! May bading nga lang, pero ako hindi bading. Nothing against bading, pero... Ang totoong lalaki, hindi magtatayo ng parlor. Barbershop, oo. Hindi ka yaman sa barbershop. Yaman ka rin ba sa barbershop? Anong barbershop na makikita mo level ng David Salon? Bruno's! Bading mamayari nun? Hindi. Hindi ko alam. Bruna? Pabling. Oo. Si Jobs dati may barbershop. Oo. Ikaw, Max, kung hindi ka nagkukotse-kotse, Si MNLA. tingin mo anong ginagawa mo? Nagko-cutics. Taekwondo player. Taekwondo? Sports kind of guy? Kasi dapat mag-NCAA ako. Yun ang di alam ng mga tao. Kaso, nagka-ACL ako. Left and right. Yung right ko, dahil sa basketball. So, yung athletics. Ganun. Dati, pinag-experimentohan kami ng airpod ko eh. Teka. Paano mo itutuloy yun? Sinasabi mo taekwondo ka kung Coaching. na-injured ka na agad. Coaching. Therapy. Ano? Therapy. Surgery, therapy. Kasi may mga ibang player ngayon sa UAP na nagkaroon ng ACL, MCL eh. Na nag-therapy sila for 2 years, nag-stop sila, tapos umulit sila. So, feel ko yun. Taekwondo. Sports. So, ikaw, sige. Siguro hindi ako nagkotse-kotse, tatay na ako. Siguro lang. Pangin ang career path ng tatay. Tatay. What do you want to be when you grow up? I want to be a dad. Yeah. So kung hindi siya nagkotse-kotse nang bababae daw siya. Malamang. Tatay nga eh. Ikaw, Pao. Kung di ka nagkakotse-kotse, anong tingin mong, ano mo, kinahiligan mo, kinabaliwan mo? Tattoo shop. Foundation! Bakit? Federasyon rin ba yan? Hindi, makikisosyo kay... Sosyo kami. Sosyo kayo ni McCoy.
Bakit pare, may problema ka ba sa bading? Pare! Pero, ina, ito tanong ko. Nakakita ka na ba ng bading na tao grasa na mamalimos? Wala. Kasi ang mga bading talaga madiskarte sa pera yan. Wala. Buhay. Diba? Hindi pa nakita ng bading na namamalimos. Paano mo malaman na, tatanungin mo ba siya, namamalimos, bading ka ba? Hindi, yung ano na, Yung cross, yung tangina mo, di mo alam ang bading. Bading ka, di mo alam. It takes one to know one. Kaya nga hindi ko alam, hindi nga bading. Oh, ikaw, Wiguli, anong ano mo? Kung di ka nagkukotse-kotse. Cut naman. Anong hindi ko naintindihan? Teka, oh, wait. May hika ba? Ikaw, may hika? Bigyan mo nga. Bigyan mo 500. Ito pa nga. Hindi, okay na. Oh. Sige. Hindi na. Bigyan mo na. Hindi ako kilala. Bili mo na agad. Sige lang, go. Hindi, binibenta. Ini-swap nga niya yung bigas tsaka delata niya. Okay. Para makabili ng salbutamol. Yan mo na. Totoo, kasi ibig sabihin, alam niyo yung gamot eh. So, totoo. Go. Siguro sa akin, kasi mga ano ko, after pandemic ako talagang balak ko. Feeling ko nagpapapayat ako para bumalik ako sa dati ko racket. Ano yung racket mo dati, dancer? Modeling. Model? Oo! Lasing na to. Hindi. Nakarami na ba ng alak to? Lasing na to, modeling putang ina, model ng pig. Ano, model ng pigrolack? Hindi nga, dati namang wait. Grabe naman. Tingin. Ano kailan yan? Ano to? 2020? 2019. Mga 2020 na. Ang tanong. Kung hindi nagkakotse-kotse. Yun nga. Kotse. Model ka. May model ka. Feeling ko, pipilit kong bumalik. So, Kotse, hindi ka, magtutuloy mo yung model mo, hindi ka tataba. so kung di ka Feeling ko magpo-focus ako sa hindi, weight. tanga doon siya magpo-focus. Oo. Kaya nga, Ay, hindi wait ka So lang. kumbaga, kung di siya nagkokotse, nag-modeling siya, pag nag-fail siya, dancer siya sa Adonis. Donnie. Dahil pera Definitely ko doon. yun. Focus ako. 2020. Tongkay ka nung pandemic. Ditol. Ice, peng ice. Puro workout. Ay, guys. O ikaw, Martin, kung di ka nagkokotse-kotse, anong... Ay, nagkakalabasan rin pala tayo dito. Lahat pala rin kayo. Bading rin pala kayo. Bading rin pala kayo lahat eh. Baka heartin pa rin. Wala namang ibang alam eh. Wild child. Kotse lang talaga eh. Oo nga eh. Kotse lang talaga. Ganun pa rin eh, no? So, masabi natin na ang kotse-kotse is something na humubog sa atin, ano? Yes. Bata pa lang tayo, alam mo naman yun. So, bakit ka ba nagkakotse-kotse? Oh, yun ang tanong. O, sige, bakit ka nagkakotse-kotse? What's your main reason? Ako, main reason ko bakit ako nagkakotse-kotse? Negosyo ko eh. Tsaka yun lang din ng... Hindi, di naman yun ang alam ko. Pero, yun ang negosyo ko eh. So, kahit nasabihin kong tamad na ako magkotse-kotse, kailangan ko eh. Para sa negosyo ko eh. Kailangan. Ikaw, ba't ka nagkakotse-kotse? Ubus na yung magpapagupit sa'yo? Para may boys! Para may boy! Para may boys! Para may boys. Ay! Mali. Pare, bakit? Pare. Hindi kasi dati, mahilig ako, nung bata ako, mahilig ako magkalikot. Marami akong mga, yung tipong Lego na laruan. Nagbubuo. Ngayon, dahil sa hilig kong nagbubuo, nagsimula akong magkotse. Kaya rin ako natuto magbuo ng kotse dahil lakasan ng loob na magkalikot. Kailangan may kinakalikot ka. Yun. Kaya ako nag-start na magkotse-kotse. Kaya ako na-start na matuto magkotse dahil gusto kong may kinakalikot lang talaga. Anong age ka nag-start na mag-kotse-kotse? Parang third year high school pa lang, burnout na ako eh. Yan. Anong age nga yun? Sa school, burnout sa school. Mga 19? Pagod na sa school, burnout. 19, gano'n? Di lang, siguro. Ah, hindi pa. Dati kasi nung age, nung ano natin, kailan yung age ng lisensya? 18. 18. So mga 17, 16, 17 So siguro. 16, may sarili ka ng kotse or wala pa? Wala pa, hindi ako binibigyan ng magulang ko agad wala akong lisensya eh. nagkakalikot ka na ng kotse niya. Natututo na.
So, ikaw? Ano ulit yung tanong? Ano yung question? Kuya Chino, ano yung question? Ano ulit nga ba yun? Bakit ka nagkakotse? Bakit ka nagkokotse? Kotse-kotse. Bakit ka nagkokotse-kotse? Si Max wala mang alam sa kotse. Pumasok lang sa tusog to para Di nga alam yung sok tsaka dok eh. Hindi ah. Grabe naman yun. Alam niya lang si Miguel nakasok. Wala, dahil sa airpod mo. Airpad. Kaya si airpod, naka-fashion orange na SIR dati. Fashion orange. Fashion orange. Kaya ako nahihilig din sa kotse dahil kay airpod. Yung plate number ni airpod 555. Rin. Okay. Tapos naka-passion orange siya na SIR. So, every time na tumatambay siya, sinasama na ako nun. Tapos kasama na pa yung kabit niya. Oo. Kabit. Shoutout sa airpod ko. Install! So, nung 7 years old ako, yun, sinasama na ako nung 7 years old ako. Tapos nagkahilig rin ako sa kotse. Ha? Pati tayo. Oh. Tapos yun, after yun, parang tumigil sa airpod sa pagkokotse kasi dahil sa kabit niya. Ulit mo pa, ayun ka. Oh, bakit? Nalaman ni airpod yun. May tattoo pa nga sa airpod yun. After yun na, parang dahil rin kay Lightning McQueen. Dahil rin kay Pag-RP na yan, saka na lang. Kaya G, dahil rin kay Lightning McQueen. Cars. Oo. Tapos ayun, after yun, Lightning McQueen. Tapos nagka-Fast and Furious. Fast and the Furious. Umano. Back ako, before pa mag-Fast and the Furious, mahilig na ako sa kotse. Ako dahil rin dun sa mga movies na yun. Tapos after nun, Need for Speed. Mahilig na ako sa kotse before pa lang. Tanda mo na kasi. Oo. Mahilig na ako sa tapos nung grade 7 ako, parang inisip ko na kung anong i-take ko nung college. Tapos yun, parang sabi ko, nung una nga mechanical engineer eh. Mechanical engineer. Kaso, hindi ako may thesis. thesis. Thesis? Ay ba yun? Research. Anong gagawin mo sa... Sa engineering kasi, may mga thesis and shit. Oh, sige, go. So parang after Ano nun, ba? Ang bobo. Memory card ko. Sige, palitan mo na lang. after nun, sabi ko, ayoko ng Question na to, tapos palit tayo memory card. ayoko ng 4 years course. So naghanap ako ng malapit sa kotse. Oo. Tapos nakita ko yung automotive. Utog-motive. Tapos ayun, parang Ikaw meron nun eh. The motivation to be utog. Tapos yun, parang dun na hanggang Mike. Ito. Diba? hanggang Utog-motive. hanggang ngayon napunta na ako sa Tusog. Ayun, dahil sa kaklase ko kay Elvis. OJT. So yun. Si Max, tinalo yung kaklase niya kasabay nag-OJT dito. Oh, hindi ah. Ang laki ng Tinalo. Hindi ah. Ang laki ng pasalamat ko dun kay Elvis. Hindi tinalo, kasi, tinalo. Tinalo. Kasi si Elvis, di talaga mahilig eh. Nakita naman namin na hindi talaga mahilig eh. ang laki ng, Hindi nagtatanggol ng boss. Although, nung bagong dating sila, si Max talaga wala talagang alam. ang laki ng pasalamat ko dun kay Elvis kasi Hindi pwede yan. Cut, malalaman ng school. Hindi, wala talagang alam. Wala talaga natutunan sa eskwela. kahit naman nung nasa school ako eh, hindi ako pag pumapasok, tulog lang talaga ako Wala nun. talagang alam. Kasi minsan lasing ako noon. Ibig sabihin, mas matimbang pag interesado ka kesa meron kang Alam. alam. Oo. Mas matimbang to. So hindi, inaamin ko rin naman yun. Kahit naman kila Kuya Chino, sinabi ko kay Kuya Chino nung nag-OJT ako, sabi ko Kuya Chi, wala akong, as in zero knowledge talaga ako. Kasi parang ginapanggapang sa kotse. Paano naging zero knowledge? Yung internship is just the application of Wala nga natutunan. natutunan talaga. Hindi, ganito Sa automotive kasi, pag may alam ka sa knowledge, edi okay. May alam ka sa May alam book. ako sa knowledge mo, bro. Hindi, sa books. Ay, By the meron akong books. knowledge sa kaalaman mo, pare. Theoretical, pag may alam ka, edi okay. Pero kasi iba kasi pag sa automotive, pag hands-on ka na, hindi mo alam, or let's say, sa mga bolts, mamaya mabali mo ka, kasi hindi mo naman na-experience eh. Oo. So, yun nga, hindi naman namin sinasabi na wala akong alam theoretically. Pero kasi ang gusto ko kasi, for me, mas gusto kong hands-on ako kaysa may mas alam ako theoretically. Pero, CK, feeling ko kasi,
ang classroom environment sa automotive is you just learn what this thing does, how it works, pero not how to fix it. I think yun ang tinuturo, na ito ang components ng system na to. So, by common sense, pag itong sira, palitan mo to. Oo. Para gumana ulit siya. Wala sila dun sa school kasi wala silang parang, hindi lang sa school ko sa ibang school rin, Oo. wala sila nung tinatawag na diskarte. Na, Parang siguro parang ano lang yan, parang pagme-medtech. Ang tinuro sa inyo is Kung saan? kung ano yung kailangan gawin. Ah. Pero hindi tinuro kung para saan. O tinuro din para saan. Siguro din. Siguro kasi medtech po ako. Siguro ang tinuturo sa school is kung anong gagawin mo, kung saan ka tutusok, kung saang responsable ito. Pero sa internship is yung diskarte po yung matututunan mo. Yun nga. Kaya nga parang sinabi sa amin nung isang prof ko na pag once na napunta kayo sa internship, back to zero agad. Back to zero ulit yan. Pero dapat sa internship, alam mo na kung ano yung comparison to, presence of mind, pagkakasunod-sunod, application lang. Pero kasi meron kasing ibang tao na let's say tanginang galing nila sa theoretical, sa mga exams. Madaming ganun. Pero pagdating dun sa internship, tanginang na-overwhelm sila. So, same as me. Nung pagpasok ko dito, na-overwhelm ako nun. Gagawa lang pinagkaiba yan sa IT world. Nung nagmapuha ako dati, may mga classmate ako na talagang magaling gumawa ng program. Oo, dati. Pero pag pina-explain sa kanila yung program na ginawa nila, hindi nila ma-explain. Ngayon, eto, pumasok ako, magaling ako mangopya, magaling ako mag-explain. May bago akong player. Kaya, pero bagsak pa rin ako. Kahit ako, bagsak ako sa school namin. Pero nagbibigay ako ng langis. Oo, ganun lang. Nagbibigay ako ng gasolina, ganyan. Pero, yun nga, thankful ako kay Elvis kasi nung time na yun, Binitbit ka lang dito. binitbit ako noon. Kasi sa Yokohama, sa San Juan, hindi ako natanggap. Unang punta ko pa lang yun. Parang nawalan ako ng loob Moral. na, oo, na sa self-esteem na mag-interview pa ulit, ganyan. Tapos out of nowhere, nag-chat niyo si Elvis. Sabi na, boy, gusto mong pumunta? Sabi ko saan? Sa Marikina. Kasi si Elvis, pinsan ni Nung kaibigan ni best friend ni Kuya Kuchi. Oo, Tapos sabi ko, sige, punta I ako. forgot the name. Tapos nung una na yun, Marikina pala. So sabi ko, ang layo ng biyahe, ganyan. Tapos wala, ginapan ko lang rin. Tapos hanggang nagtatrabaho na rin ako dito. Okay. So anyways, that will wrap up the first episode of this Inuman Session kasi hindi, putulin na natin yan kasi si Makoy, maling memory card na naisalpak. So, abangan nyo yung next episode, tuloy-tuloy lang to. So, itong episode na to, medyo normalan pa. So, yung second episode is going to be wild. So, marami pa tayong pag-uusapan, meron tayong bagong player. Ilang episode to? Dalawa. Dalawang episode lang tong Inuman Dalawa Session. to, oo. Kasi dalawang bote. One bottle per episode. Okay. Okay, Makoy! Patayin mo na. Salpak mo na. Magsabi ka sa kanila na Sinabi ko na, next episode. mag-comment ka pag inabot mo to ng anong word. Tara, inom tayo. Yung troubleshooting. Mag-comment ka ng Jameson kung inabot mo to. Tapos, mamimili kami, papadalang kita ng Jameson sa bote. Oh, mahal yun ah. So don't forget to like and subscribe to Flow na gusto. kayo na bahala. Sa kotse din, Kayo na bahala.